Dito na po tayo sa topic ngayon dito sa naku po, ito si Recto at saka ito si Ledesma, itong, president o manager ba 'yun ng PhilHealth dati? At saka itong si, Ralph Recto, itong, executive, secretary ngayon ni Pangulo. Naku po, inaapila yung kaso na binasura dati, naku po. Po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Attorney Taton, magandang hapon po. Magandang hapon, Jen and Nelson. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay at sa mga nakikinig. Opo. Attorney, ano po ang nickname o malimit na tawag sa inyo? Tinatawag nila akong Dean or minsan Rodel, no? Or Okay. attorney. Attorney Rodel na lang. Opo. Opo. Para kasi hirap na hirap kaming attorney. Ang haba po eh. So, Attorney Rodel. Attorney Rodel, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, baka hindi ho gaano bigyan nyo nga kami ng konting background. Bakit ho ba yung inyong grupo ng mga doktor at mga abogado, ay naghahain kayo ng motion for reconsideration sa ombudsman, attorney? Yes po. Kami po, kasama ko po ang mga practicing doctors, no? Mga medical professionals sa probinsya ng Iloilo at kasamahan ko din ay ilan sa mga abogado who believe in this cause, no? Especially that we are talking about public health, healthcare system, and this issue on PhilHealth, no? Kami po ay isa sa grupo na nagsampa ng kaso laban kay Executive Secretary and Emmanuel Ledesma, the former PhilHealth President and CEO, no? Ang aming pong final na kaso is for the illegal use of public funds or property, violations ng RA 319, plunder, grave misconduct, at the same time, no, sinasabi natin, technical malversation. Opo. Ano po pinaka-gist, attorney, ng inyong motion na inihain? Ang pinaka-gist ng final namin ay nais po natin na ang ombudsman ay suriin ng mas maigi, no? Ang kaso na aming isinampa at sinasabi po namin na the ombudsman allegedly or the ombudsman erred in requiring proof of intent for technical malversation. Ang sinasabi natin dito, ang technical malversation ay isang kaso na tinatawag natin sa batas natin na mala prohibita na offense kung saan ang criminal intent ay hindi kinakailangan o hindi elemento, no? Ang mala prohibita. Paano kaya yung trabahoin ni Remulla, mga kababayan? Close na kaibigan. Hindi kalaban. Pag kalaban pa yun, wala na. Hinog na yung kaso. Pero pag ayaw sumunod, hinog. Pero pag sumunod, balik sa hilaw. Ganun na mga style nila ngayon. Offense is that offense which is not necessarily immoral, but it is criminal because the law says that it is criminal, no? Ang intent or ang motive ay hindi po bahagi dito, hindi po dapat tinitingnan, no? Pero kaya ini-invite natin ang opisina ng ombudsman na tingnan ito. Kasi ang sinasabi natin is intent is not necessary for mala prohibita offense, no? Ang sinasabi din namin ay ang ombudsman committed an error in treating the special provision 1D of the 2024 General Appropriations Act as valid justification for the transfer. Kasi ang sinasabi po natin dito, kung titingnan natin ang history ng special provision na ito, hindi po ito lumalabas sa General Appropriations Bill sa House of Representatives, hindi din ito lumabas sa Senate Appropriations Bill. Lumabas lamang po ito doon sa pagkatapos ng bicameral conference, no? And kung busisiin pa natin and if we have to look into this deeper, no? Ang participation, for example, ni now Executive Secretary Ralph Recto, if we have to look at the timelines, no? Recto was the House of Representatives member in 2022.
in 2023 kasama po siya sa Bicameral Conference Committee na magsuri ng General Appropriations Act, and at the same time in 2023 he was a member of this committee na nag-approve at nag-reconcile ng final version ng national budget. Noong January 2024, he was moved to the Department of Finance as secretary to implement the new unprogrammed appropriation provisions in the General Appropriations Act. And also, in 2024 February, there was an issuance of the Department of Finance Circular 003 that provided guidelines for implementing the collection of unprogrammed appropriations from GOCC fund balances. And on May 10, August 21, and October 16, 2024, Recto ordered PhilHealth to transfer 60 billion to the National Treasury. And Yun ang nasuksok sa malita. Ito nagkakatawa mga kababayan. Ito ang abilit kasi mga kababayan. Ito ang napagkalaki ng tulong ito eh. Ito mga klase ng mga tao na iwan ko saan nalagay ang kanilang hiya. Hindi naman ito tinablan na sinasabi na Pangulong mahiya naman kayo. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Itong kaso, isinampa itong mga doktor at mga abogado. Matugunan kayo ito sa ombudsman natin ngayon? Yun ang tanong. Yun ang tanong na nagkakahalaga ng ilang malita. And makikita po natin dito kung mas palaliman pa natin ang pagtingin sa timelines, ang figures na importante dito. Makikita natin ang Lipa City, which is the area of Secretary Recto. Lipa City has unprogrammed appropriations from 50 million pesos in 2023. Lumobo ito in 2024 sa 3 billion 600 million pesos, or 7,100% increase, kung kailan siya umupo as Secretary of Finance. And Laki no? Grabe no? Grabe pag-jack up. Sila kasi marunong magmanipula ng pera. Hindi dapat sana ito mangyari sa ating bansa pag matino itong mga nagtatrabaho. Malilito lang tayo rito mga kababayan. Sino ba talaga ang totoong magnanakaw? Sabihin natin na ang Pangulo natin ay nangulo sa pagnanakaw o itong mga galamay niya lang ang nagnakaw at binigyan lang balato itong Pangulo natin. Kahit ano pa naman gawin, ano naman palusot sa ating Pangulo, ano naman palusot dito sa mga amoyong ng ating Pangulo dito, in one word, kasabwat sila. Lahat. Kasabwat. Dito, ano talaga, kung saan-saan na lang nanggaling yung pera mga kababayan, no? Magkukunik talaga to ngayon sa itong sa issue sa flood control, yung nakawan ng pera. Magkukunik talaga lahat. Yung budget sa DPWH, ninakaw. Budget para sa PhilHealth, ninakaw pa rin. And kung titingnan pa natin mas malalim, the unprogrammed appropriations for Lipa City and 2024, makikita natin kung sino-sino ang mga contractor, and I think the records would show the DPWH portal and also the reports would show that these contractors are related to now House of Representatives member Edwin Garjola, and in fact, because of these contractors and the programs, infrastructure programs that they got,
no, I think CI has and the AMLA has ordered freezing his accounts, no, and even I think the ICI recommended for the prosecution, no, in relation to this unprogrammed appropriations for Lipa City. What I'm trying to say here is that there is not only a pattern of corruption that is being presented by these figures that I have mentioned, but pag tinignan po natin dito, ang ebidensya po ay hindi po magsisinungaling, no? And this, mga ebidensya, mga malalim na pagtingin dito ay masa-trash out sa hearing. But we are saying and inviting the Office of the Ombudsman to review, look into the factual circumstances of the case, and makikita po natin na at this stage of the proceedings, the investigation stage, kailangan po na mas mapailalim pa ng Office of the Ombudsman ang pagtingin sa mga ebidensya, sa mga circumstansya, sa mga datos, sa mga facts, no, para makita na there is a sufficient ground to file cases before the Sandigan Bayan. Opo. Bago ko lang ipasa, Attorney. Ang tanong ko dito mga kababayan, sinong kayang mag-verify sa mga sufficiency? Saan ito ireklamo? Kay Rimulya? Kung baka hindi pa nalimutan ni Rimulya, baka sabihin niya, pag basura dati, basura pa rin ngayon. Grabe no mga kababayan, no? Iba kasi pag halimbawa, matindi talaga. Nasa pinakamakapangyarihan talaga yung sindikato na nangyari. Naku po. Kahit halata na klarong-klaro na nahirapan pa to. Nahirapan pa to na maituloy din na basura na to. Basura na to dati, lalo na ngayon. Ito ang kaso na ilang malitang kaso. Rodel kay Nelson, kasi parang pinoint out ng ombudsman doon sa kanilang desisyon na hindi daw po naipakita ng complainants na mayroon pong motibo doon sa paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta ng National Treasury. Hindi daw po na-establish ng complainant yun, Attorney Rodel. And this is what we're trying to say, no? Opo. Intent or motive, these are not elements of a mala prohibita offense, no? The fact that there was a violation of the law, because the Universal Healthcare Law provides that the PhilHealth funds, the PhilHealth Reserve Fund, cannot be used for any other purposes. Correct. Yun lang ang rule. Ang rule lang. Kailangan mo pa yun na hanapan mo yung motives. Anong pakay mo doon? Bakit mo linipat? Kailangan mo ba yung hanapin mo? Yung paglipat pa lang ng pondo na hindi nakasang-ayon doon sa pinaglalaanan niya, illegal na yun. Kailangan pa yung anong motives mo? Dito po magkita natin mga kababayan, ha? Basta ayaw nila yung kaso na yon, kahit ano na lang paraan, hindi binibigyan ang halaga yung ebidensya. Alam mo natin mga kababayan ngayon, hindi evidence-based. Interest-based. Interesado silang mabasura ang kaso. Yun. Than those stated by the law itself, no? Para sa pababain ang contribution ng mga miyembro ng PhilHealth, para sa pataasin ang benepisyo ng mga members, at para sa pag-invest sa short-term investments that are high-yielding, no? And ang pagbalik sa National Treasury and to fund the unprogrammed appropriations for infrastructure projects are not within those defined under the PhilHealth law and the Universal Healthcare Law. And we are saying that motive and intent are not necessary elements here. Attorney, si Nelson po. Attorney, ganito kasi para maliwanagan ng ating mga simpleng mamamayan, ang Kongreso ay bumubuo ng mga unprogrammed
item. So, Oh. anong tawag doon? Unprogrammed Appropriations. appropriations. Oo, program appropriations, Opo. di ba? So, Oo. naglalagay sila na ganito, may mga gagastusin tayo, pero ito hindi kasama sa kabuuan ng budget. Maghihintay sila ngayon ng perang bagong papasok Oho. na hindi, tama po ba na hindi buwis? Tama po ba? Magkakaintindi namin? Ayon dito sa based sa implementation, no, section 1D, no, of the GAA, no, kumbaga hindi siya nakasulat doon sa listahan ng mga proyekto para sa taong ito, Opo. no, pero because there is an unprogrammed appropriation, parang na distribute ito sa mga makapangyarihan, no. Aha. In fact, is narinig natin ang pag-usisa ni Justice Amy Lazaro Javier, no, sa ating Solicitor General. Sa oral argument, opo. Yes, oral argument. And alalahanin natin that the case of PhilHealth was declared unconstitutional ang transfer, no? Yes. Pero ang questions nga ni Justice Javier dito is that ang mga na-remit na amount ng money ay ginamit para sa infrastructure projects tulad ng mga bridges, ganyan. Opo, infrastructure, sabi po ng Solicitor General, no? Yes. Oh, saan ka ha? Napunta sa may infrastructure project yung para sa PhilHealth. Pero wala naman okay lang sana. Dito po mga kababayan, linawin lang po natin na okay lang sana yung illegal yung paglipat. Na yung proyekto na sinasabi nila para sa mga infrastructure, kalsada ba o tulay ba yung gagawin nila? Andun. Makikita natin saan yung tulay. Ito tulay nito ipa. Ito ang pinapunduhan ng PhilHealth dati na napunta dito sa tulay. Napunta dito sa kalsada na ilang kilometro. Ang nangyari mga kababayan, wala. Yun ang doble ang ano natin, frustration natin. Nawala pa yung pera. Tapos wala pa yung project. And ito ay hindi para and nauukol sa public health and universal health care. No, alam niyo po ba na at the time of the transfer of this amount, ang marami ang mga claims sa PhilHealth na hindi nga matugunan at maaksyonan ng PhilHealth, tulad ng claims sa mga doktor, ng mga ordinaryong miyembro na pila sa mga ospital, ang mga claims ng doktor ng mga hospital, no? And yung iba namatay na lang dahil hindi sapat na kanilang pera. Yun. Ibig sabihin, kaya kinuha yung pera ng PhilHealth, nilagay sa pondo ng gobyerno para mapondohan yung mga unprogrammed appropriations. Ito And ba that is what ay... Attorney. Yes, and that is what we are trying to say. That's why Yes. hindi pwedeng sabihin na walang prejudice ito sa mga mamamayan o miyembro ng PhilHealth because the fact itself na nalipat natin ang pondo ng PhilHealth para doon sa mga infrastructure na hindi saklaw ng pera ng reserve funds for PhilHealth, there is a violation already. And sasabihin nila, di ba in order na ibinalik naman ang pondo, na ibabalik o ibinalik, pero damage has already been done. Yun ang style nila ngayon, sir. Mr. Attorney. Alam mo natin, yung nagsauli ng pera na involved doon sa flood control na ginawa nilang state witness. Basta magsauli lang ng pera. Wala nang kasalanan. Yun ang gusto nila. Nasauli naman. Halimbawa, umusad itong kaso, mga kababayan. Sabihin na lang, basura na yun. Total, nasauli naman yung pera. Pwede ba yun? Saan na yung parusa? Wala bang parusa na nakalagay doon sa batas natin? Kung sino makalabag,
Di ba bawat labag mo sa batas may mga kaakibat na mga parusa? Tapos, may masasabi ba doon sa batas na, na nakasulat doon na pag halimbawa, magnanakaw ka tapos isauli mo, absilto ka na? The violation of the law was already committed, and that is why we are Dito lang natin makikita mga bayan na sinong nag-drive dito. Okay lang sana ang mga private prosecutor to. Ang mga pribadong, kung baga sabihin natin, hindi sila mga opisyal ng gobyerno. Ombudsman. Nagbabasura. Yun ang sinasandalan sana ng mga tao pag may mga kalukuhan na ginagawa ang ating mga opisyali sa gobyerno. Ito ang hirap mga kababayan pag maglagay tayo ng isang officer sa isang institusyon na sobrang delikado dahil mga politiko ang mga sangkot dito. Tapos naglagay pa tayo ng politiko. standing here to fight against impunity. We wanted accountability, no? Yun ang gusto natin na makita ng ating butihing ombudsman. Ang gusto nila accountability kay BP Sara lang. Wala kay Recto. Wala kay Ledesma. Kay Sara Duterte lang. Kasi yan naman ang purpose ng kanilang opisina. Tama. Ang purpose ng opisina ng ombudsman ngayon, mag-cover up sa nakaw sa administrasyon. Hindi para maproteksyonan ang interes ng sambayanang Pilipino. Di ba? Ibig sabihin, kahit na ibinalik mo, hindi ibinalik mo, nagamit na eh. No. Diba? Nagawa mo na. Na-consummate. Ito ang pinakamabigat na tanong, Attorney Rodel. Hindi ko alam kung ito ay sasagutin ninyo. Si Ombudsman Boying Remulla ay DOJ Secretary nung inilipat yung pondo. Nung panahon na yun. Nung panahon na yun. At para sa kanya, bilang DOJ, siguro may kinonsulta pa siya dyan, di ba? Na para sa kanya, hindi, legal yan, okay yan. Yan ang kanyang legal opinion. Kaya natuloy di ba? Ngayon, siya na ang ombudsman, natural. Bakit ka naman kokontrahin yung sarili ko? Yun. Yan ang sinasabi ko dati. Nung mga nakaraan kong vlog. Na itong mga witnesses ni BP Sara, yun din ang witness laban sa kanya. Kontrahin nila sarili nila. Kasama to eh. Itong binanggit ni Sir, naku po, kasama yun. Paano yung ganun? Kung simula't simula, yun na yung posisyon niya, paano natin mababago yung isipang ganun niya, attorney? And that's why you wanted to go back to the laws, no? Ang konstitusyon, ang universal health care, and PhilHealth law. Ito ang mga basic na dapat tignan natin, no? And ang mga activities that Supreme Court has said that there is unconstitutionality already, no? And ang nasa kamay ng ombudsman ang pagtingin sa lahat ng mga web of offices, mga ebidensya and all of this, no, para mapatunayan ang violation ng crime na ito. While I agree that it is quite difficult for the Office of the Ombudsman to reverse its decision, but that's why we invite him to look into the factual circumstances. We invite him to look into the law and the violations here, because maybe a second thought will show, and they will realize that
public health is an issue, universal health care is an issue in the country, and public funds, public accountability are the values that we are fighting for. Mahirap mahirap tumindig against the powers that be dito sa ating bansa as of this time. But sabi ko nga, hindi ako politiko, hindi kami politiko. Basta ngayon na tayo, mahirap tayo ipaglaban ang tama dahil ang gusto nilang ipaglaban ngayon ay mali. Pero tama ka, Attorney Rodel Taton. Kayo ay may kapangyarihan at may kapabilidad na magsampa dyan. Walang problema, kami mga ordinaryong Pilipino, magsusuportahan lang namin kung anong ginagawa ninyo. Ipakakalat lang namin kung ano yung ginagawa ninyo at ano yung ginagawa ngayon sa administrasyon. Napakahirap ngayon talaga gumagawa ng tama dahil ang gusto nilang gagawin ngayon ay mali. At sasabihin pa nila na maganda ang kanilang mga ginagawa at sila ang sinisiraan. Hindi ang kasama ko ay mga doktor na araw-araw nakikita niya ang mga pasyente nila, no? Tama. And this is a serious concern for Filipinos, regardless of whether you are a lawyer, a doctor, a tricycle driver, or mangingisda, no? Kasi ang public health issue, universal health care, ay issue na pangkomunidad, pangkalahatan, na ang isang bansa na hindi healthy ay isang bansang matamlay, no? At isang bansang may sakit. And that is what we wanted to convey, no? And this is a difficult stand as of the moment, but sa ating pananaw, we are still a government of laws, no? And not of men, no? Yung ho yung masaklap Kung hindi ho magbabago ang isip ng ombudsman, may iba pang paraan ba? I-file natin sa kung saan Sa Supreme Court siguro. Sa ICC. Wala na ibang paraan na diyan naman ang basic na kumbaga basic na papuntahan, hindi mo naman pwede ipunta agad doon kung hindi dadaan muna dyan. Kaya ito ang hirap kasi, may sabuatan nga eh. Pag sabi, patayin ko na rin dito. Pagdating dito, basta buhay, matuluyan mo na. Ito ang klase ng gobyerno natin ngayon, mga kababayan. Halimbawa, may nakita ka na tao na nadisgrasya. Instead na tulungan mo siya para mabuhay, tulungan mo siya para mamatay, dadalhin mo sa pinakamalayong paggamutan. Yun ang may style ngayon eh. Ito ang pinakamalapit na paraan pero ipaikot-ikot pa nila para maligaw ang mga tao, para sabihin nila na totoo ang kanilang ginagawa pero pambubula lang pala. Ginagawa lang nila para pag-cover up. Ba? Hindi. Meron ba? May iba pa ba tayong magagawa? Wala na. Tingnan po natin. I will be speaking with my members sa aking grupo at sa mga persons who have similar advocacy on this, no, and we'll be discussing more options. As of the moment, I can only speak about the motion for reconsideration, and that's why I'm also speaking about this in the media, and thank you for giving us this platform and opportunity, because I think the public has the right to know about what is happening, and we have based our reasoning, this even graphs here from the DPWH portal, the news reports, and the factual circumstances, and sana makita ito at mapansin, no, and gusto lang din natin ipakita that hindi natutulog ang bayan, no. Tayo po ay
ay nanonood at nakikinig, and we want that, and we are observing, seriously observing on all these issues. Anong